Gusto mo bang ma-determine kung pinapantas siya ng taong gusto mo? Yung tipong lagi kang pumapasok sa isipan niya at lagi siyang may urge na kausapin ka, makita ka, makasama ka. If yes ang sagot mo, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay ang mga bagay na magsisignifies o makikita mong senyales kapag ka pinapantasya ka ng isang lalaki. Pwede rin sa daw malaman kung ano-ano po mga ito. Kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad ito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo para may bigay mo rin yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang senyales, kapatid, na magpapatunay na pinapantasya ka ng isang lalaki. Lagi ka niyang iniisip, lagi ka niyang gustong makita, lagi ka niyang gustong makasama, lagi ka niyang gustong mahalikan at yakapin. Ay kapag ramdam mo na lagi ka niyang hinahabol. Isa sa mga bagay na halos lahat ng tao ay gustong maramdaman ay yung pinipursu tayo ng taong pinili natin. Na even if matagal na kayo nagsasama, ramdam mo na talagang gusto niya, kanya ka lang. Diba? Well, sino ba naman ang hindi gusto maramdaman niya, di ba? Kasi kapag ganito yung ginagawa sa atin ng isang tao, ibig sabihin lang nun, kapatid, pumapasok tayo sa isipan niya, di ba? Matakbo tayo sa mundo niya at kung ganito yung pinaparamdam sa'yo ng isang tao, malamang sa malamang, kapatid, pinapantasya ka ng tao niya. Okay? Gusto tayo sa ikalawa, which is kapag nagpipay attention siya sa detalye tungkol sa'yo. Kapag yung isang tao ay sobrang nagmamahal, kapag yung isang tao ay sobrang gusto ka, ginagawa niya lahat para makuha lahat ng mga ayaw at gusto mo. Para alam niya kung kailan siya lulugar, kailan siya dapat magpre-prevent at iiwas, di ba? Kasi syempre, ayaw niya na masira yung image niya sa'yo. Kaya naman ang gagawin niyan, magpipay attention siya sa bawat details tungkol sa'yo. Yung tipong lahat ng sasabihin mo, lahat ng babanggitin mo, lahat ng lalabas sa bibig mo, lahat ng gagawin mo, nandun siya. Presence siya at ramdam mo na nasa iyo yung focus at attention. Kapag ganyan ang ginagawa sa'yo ng isang tao, malamang sa malamang, tumatakbo ka lagi sa isipan niya. Okay? Kasi tayo sa ikatlo, which is, nag-i-invest siya ng sobra sa relasyon niyo. Kapag ang isang tao ay talaga namang ginagawa ang lahat para makuha ka niya, yung tipong hindi ka makakahanap ng flaws na magiging rason para iwan mo siya, di ba? Ibig sabihin lang nun, ginagawa niya rin yung best niya para hindi ka mawala sa kanya. Nag-i-invest siya ng sobra ng oras niya, nagsasakripisyo siya para sa relasyon niyo, nag-i-effort siya ng sobra para may paramdam sa'yo kung gaano ka kahalaga sa kanya. Kapag ganyan ang pinaparamdam niya sa'yo, matik kapatid, pinapantasya ka ng taong yan. Lagi tumatakbo sa isip niya. Okay? Gusto tayo sa ika-apat, which is, ginagawa niya yung best niya para mag-progress sa buhay. Isa sa pinakaayaw ng mga kababaihan nowadays, siguro ikaw na nanonood ngayon, ayaw mo rin ng ganitong tao. Yung stagnant, yung walang plano, yung walang progress na ginagawa para sa sarili niya o sa relasyon niya. Yung tipong from going up, naging flat na diretso, hindi na nagplano pa na umaf ulit, di ba? In short, walang baharap sa buhay. Siyempre, ayaw na ayaw niyong mga kababaihan niya at alam namin mga kalalakihan niya. Now, kung yung taong pinili mo, yung taong gusto mo, yung taong tingin mo may gusto sa'yo, at alam mo na pinapantasya, ay makikita mo na may progress siya sa buhay. Nakikita mo na lagi siya nag-i-improve, di ba? Ibig sabihin lang nun, kapatid, gusto niyang pakita sa'yo na kapag napili mo siya, kapag ginusto mo siya, hindi kayo mag-i-stay low, di ba? Isasama ka niya sa pangarap niya, na isasama ka niya palagi sa mga gusto niya mangyari sa buhay. At nakikita mo na mangyayari yun kasi nga, ikaw mismo nakakita na nag-take action siya sa mga bagay dahil alam niya na deserve mong maramdaman yung kaginhawahan sa buhay. At kapag ganyan yung ginagawa ng taong pinili mo, taong gusto mo, taong alam mo na may gusto sa'yo, ibig sabihin lang nun, tumatakbo ka sa isipan niya at pinapakita niya sa'yo na hindi ka matatalo kapag siya pinili mo. Okay? Kasi tayo sa ikalima, which is open siya sa'yo. Kapag isang tao ay handang maging vulnerable, handang buksan yung sarili niya sa taong gusto niya, sarili niya sa iba, ibig sabihin lang nun, kapatid,
pinagkakatiwalaan ka niya. Naniniwala siya na magtatagal kayo. Naniniwala siya na mag-stay ka. Naniniwala siya na hindi mo siya huhusgahan sa mga flaws niya. Ang ibig sabihin, naniniwala siya sa'yo. Sa tingin mo, paano niya madedetermine yun? Siyempre, by observing yun. Kasi kinilala ka niya at kinilatis ka niya ng gusto. At alam niya na pwede ka niyang pagkatiwalaan. Kaya nga siya nagiging vulnerable. Kaya nga siya nag-open up. At kung alam niya lahat ng mga bagay na ibig sabihin lang nun, pumapasok ka sa isipan niya, pinapantasya ka niya, at gusto niya na makasama ka hanggang dulo. Okay? Proceed tayo sa ika-6, which is, handa siyang samahan ka kahit na hindi ka your best self, diba? Darating talaga sa buhay natin yung ma-challenge tayo ng mundo, made-depress tayo, malulungkot tayo, at madadown ng sobra. Pero kung yung taong gusto mo, yung taong pinili mo, nandyan sa tabi mo, nag-care sa'yo, nag-aalaga sa'yo, pinaparamdam sa'yo kung gaano ka importante sa buhay niya. Sinasamahan ka dyan sa downtime mo. Ibig sabihin lang yan, kapatid, pumapasok ka sa isipan niya, pinabanta siya na. Why? Kasi kung hindi ka pumapasok sa isipan niya, hindi yan mag-aalala sa'yo. Wala yung pakialam sa nararamdaman mo, sa pinagdadaanan mo. Diba? The fact na nandyan siya sa tabi mo, ibig sabihin lang nun, kapatid, ganun ka ka-importante sa kanya. At ayaw niya mag-alala, kaya siya nananatili sa tabi mo. Okay? Kasi tayo sa ika-7. Last but not least, kapatid, ika-7 bagay na magiging senyales para maramdaman mo, malaman mo na sobrang pinapantasya ka ng isang lalaki ay kapag nagpapakita siya ng public display of affection. Hindi naman yung makikipaghalikan siya sa'yo in public, diba? Kundi, pinopost niya sa social media, pinapakita niya sa buong mundo na proud siya, ikaw yung girlfriend niya, yung nakipag-holding hand siya sa'yo, may kita mo na may care siya sa'yo, even if nasa labas kayo, napaka-gentleman niya, di ba? Kaya niya ginagawa yan, kapatid. Dahil gusto niya ipangalandakan sa mundo na kanya ka. Proud siya na ikaw yung mahal niya, na siya yung pinili mo. Kaya naman, gustong-gusto niya na pakita sa mundo na akin tong babaeng to. At itong babaeng to, ako yung gusto. Kasi syempre, ayaw niya nang makuha ka ng iba. Kasi pinapantasya ka ng lalaki yan. Kaya naman ganyan yung pinaparamdam sa'yo ng taong gusto mo, yung taong mahal mo. Napakaswerte mo. Dahil yung taong yan, sobrang gusto ka, sobrang niisip ka na makasama hanggang dulo. Hope na enlighten yung isipan niyo o nabigyan kayo ng idea kung ano yung mga ginagawa ng lalaki kapag pinapantasya ang taong pinili nila. Kaya naman, please help me then to share this video sa mga taong gusto mong ma-enlighten din o mabigyan ng idea tungkol dito. If nagustuhan mo tong video na to, please give it a thumbs up at paki-subscribe and click na rin ang notification bell para lagi ka rin updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, sa lahat ng OFW viewers natin, maraming salamat po sa laging yung panonood at pagsuporta. Siyempre, dito sa mga viewers natin na nandito lang sa Pilipinas, maraming salamat din po kasi. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Ingat ka palagi kung nasaan mang lugar ka naroon. May God always bless and protect you. Peace.